Hi guys, this is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. Sa video pong ito ay sisilipin natin ang sistema o repayment plan nitong app na ito. Ito po ang Fresh Loan. At ito po ang kanilang ads guys na dumaan po sa aking FYP. So nang dumaan po ito, hinanap ko agad sa Play Store. At ito po siya guys, Fresh Loan, Safe Online Loan. At in-install ko po ito. So nung na-install na po siya guys, ay in-open ko na. At ito po yung sumalubong sa akin guys, ang kanilang authorization instruction na kailangan po nating i-accept. Nang in-accept ko na po ay hiningi na po nila ang aking active mobile number at ang 6-digit OTP para ma-verify ang aking cellphone number. And then pinindot itong Start Fresh Loan Journey. At ito na po ang nakalagay sa dashboard guys na loanable amount na 50,000 pesos daw po. At ang daily rate na 0.05%. At ang loan term na 91 to 360 days. So nang pinindot ko na po itong Borrow Now, ay kailangan pa pong i-turn on ang Permit Usage Access. At nang na-on na po siya, ay binalik po ako dito sa dashboard. And then pinindot ko ulit itong Borrow Now. So yun, hingi na po nila ang aking personal information. So ito po yung mga personal information na hingi nila sa atin guys. Tulad po ng ating educational background, marital status, residential property ownership, credit card quantity, ang ating residential address at kailangan pa pong i-detalye ang ating residential address at ang ating email address. Sunod po nilang hihingiin guys ang ating work information. Yun po ay ang ating industry classification. Tulad po ng ating company name, company address at kailangan pang i-detalye ang ating company address, ang ating payday 1 at ang ating payday 2, ang ating duration of working at ang ating monthly income. Ang next po nilang hingiin guys ay ang ating contact information. Ito na po ang ating mga contact references. So dalawang contact reference lang po ang kailangan nila guys. At ang kailangan nating ilagay ay ang mga contact info ng ating mother, ang ating father, ang ating brother or sister, or ang ating spouse. At ang next po nilang hingiin sa atin ay ang ating Facebook account, Messenger account, at Viber account. Pero optional lang po ang mga yan guys. Pwede nating lagyan, pwede ring hindi. Next po ay ang ating identification information. Dito na po tayo mag-selfie guys. At pagkatapos nating mag-selfie, ay pipicturean na natin ang ating valid ID na i-submit dito. At ito po yung mga tinatanggap nilang mga valid ID guys. UMID, SSS, Passport, PRC, Driver's License, Postal ID, National ID, National ID Electronic, GSIS ID, at PhilHealth ID. At pagkatapos kong nakapili ng aking valid ID na i-submit guys, ay hingin na po nila ang ating ID number. Ang ating first name na nakasulat po sa ating valid ID, last name, middle name, at ang ating gender. At ito po ang last page ng kanilang application form guys. At pagkatapos ko na-fill upan yan lahat, ay pinindot ko na yung finish application. At pagkatapos kong napindot yung finish application guys, ay binalik po ako sa dashboard. At ito na po yung total loan amount ko guys, 1,000 pesos. So ito na po yung realidad. Ito na po yung in-approve sa akin na amount. At ang loan term daw nito guys ay 157 days. So 6 term ko raw babayaran. So ngayon sisilipin na natin ang kanilang repayment plan. Kung ano po itong 157 days or 6 term. So ito po yun guys, sa 1,000 pesos na utangin natin ay babawasan po yan ng service fee na 330 pesos. At ito po yung covered sa 330 pesos na service fee guys. Ang account management fees na 155 pesos at ang credit fees na 175 pesos. Kaya ang marireceive na lang natin na amount guys ay 670 pesos na lang po. So sisilipin po natin ang kanilang loan term. So ito po yung ibig nilang sabihin ng 6 term guys. 6 na beses po natin itong babayaran. Itong may nakalagay dito na term 1, term 2 hanggang term 6 at may repayment date po sa baba. So ang loan amount natin na 1,000 pesos guys, binawasan po yan ng 330 pesos at sa pagbayad natin guys ay dadagdagan pa po ng 76 pesos. Ito po yung nakalagay sa term 1 at ang nakalagay na repayment date dito sa term 1 ay July 14. Tapos kailangan na nating bayaran itong 1,076 pesos at dito sa term 2 hanggang term 6 tag 1 peso na lang ang babayaran natin. Sino ba itong niluloko nila?
Yung 157 days pala guys ay hanggang December 11 po ang due date niyan. Yan po ang nakalagay sa term 6. Hindi na lang nila tayo didiretsuhin na 6 days lang po ang kanilang binigay na loan term sa atin. Bakit kailangan pa nilang ganituhin? Nakakalito na eh. Halatang halata na pambubudol pa rin ang online app na ito guys. 1,000 pesos na ilo-loan natin. Babawasan ng 330 pesos. So 670 na lang po ang matatanggap natin. Tapos pagbayad na natin within 7 days or 6 days, naging 1,076 na po. So halos kalahati ng ating loan amount ang binawas guys. So big no sa loan app na ito guys. Not recommended po talaga ito. Hindi ko po itutuloy ito guys. Masasayang lang ang pera natin dito. So that's all for today guys. Paki-like na lang po sa video ito at paki-share na rin sa iba para ma-aware din po ang iba guys. At huwag kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel para sa mga iba pa pong mga reviews sa mga bagong naglalabas ang mga online lending app ngayon. Maraming salamat sa panonood. God bless us all. Goodbye!